Naku po, just in breaking news, VP Sara delikado, mga Duterte maiipit dito, tamba kumilos na. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posible maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe talaga ang natuklasan nila na matatawag kong paghihiganti itong mga pangyayari na ito, no? Grabe guys. Hindi ako makapaniwala na gagawin ito ni Martin Romualdez. Okay? Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi ang una nating pag-uusapan, no? Itong si dating spokesperson Harry Roque, uminit ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan. Ipapaliwanag ko sa iyo bakit uminit ang ulo ni Harry Roque na humarap sa media. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong si Senator Amy Marcos pumalag kay Martin Romualdez o sa kamera. Okay? Ito ay kaugnayan sa away ng Romualdez at mga Duterte. Itong ating pag-usapan, kaya uminit itong si Harry Roque. Okay? Pero bago natin ito pag-usapan, itong ating live, help me na i-like at i-share ito sa mga social media, sa Facebook at sa YouTube. Like and share guys, para naman kakalat ito sa taong bayan, marami ang makaalam kung ano talaga yung totoo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow para lagi kayong updated sa mga bagong balita na kagaya nito. Okay? Importante ang mga ganitong impormasyon na makatutulong sa atin na hindi kayo malinlang sa mga istorya ng politika, especially itong trending na topic tungkol dito sa mga Romualdez at sa mga Duterte. Okay? So, follow and subscribe doon. Sabay-sabay tayo, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Thank you. Mamaya mag-comment kayo at sasagutin ko yung mga comment ninyo. Pero for now, no, ipapaliwanag ko sa inyo ano ang nangyari at may video akong ipapakita sa inyo. Okay? So, itong unang video, why is dating spokesperson Harry Roque uminit sa kanyang natuklasan. Okay? So, i-play ko itong video para malaman ninyo kung bakit. Okay? Ano yan? So, i-play natin at magre-react tayo. Okay? Kung hindi nyo maintindihan, i-explain ko sa inyo. Okay? Let's play the video. Former presidential spokesperson Harry Roque revealed Wednesday, November 22, that he received an information that the House leadership will approve the resolution filed by Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., urging the government to cooperate with the International Criminal Court or ICC's investigation over the war on drugs of the Duterte administration. Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Ewan ko nga bakit biglang minadali? Roque further said that this move is to persecute former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and for them to be out of the world of politics. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posible maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. The former official believes that House Speaker Martin Romualdez has a blessing of the anti-Duterte campaign. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Even Justice Secretary Crispin Boyong Rimulya also allegedly seems inclined to study the House resolution, which is completely contrary to the President's position. Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidente hindi na makikipagtulungan. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Alam na natin to. Hindi naman talaga dahil sa mga kaso ng Duterte yung pinagtatalunan dito eh.
Hindi naman dahil sa mga kinakaso sa Duterte, yung war on drugs na yan, hindi naman talaga dahil dun eh. No? Kaya gustong-gusto nila nakasuhan ng mga Duterte o ipa-ICC yung mga Duterte. Unang-una, hindi na pumayag yung presidente about dyan sa ICC na yan. Wala na sila dito sa Pilipinas. Hindi pwede sila dito. Ilang beses na isinaksak sa kanila yan ng presidente. Kaso pilit pa rin nilang gustong ipasok dito. 'Di ba? Pilit nila eh. Kasi diyan is talagang mas mapapadali. Kumbaga dito may korte nga dito sa Pilipinas, ayaw nilang gamitin eh. 'Di ba? Kung may kasalanan ng mga Duterte, kung meron silang ipinapatong talaga sa mga Duterte na kaso, bakit ayaw nyong gamitin ang korte dito sa atin? At bakit kailangan sa ibang bansa sila litisin? Diba? Ganon na ba kabigat yun? Marami na bang naperwisyong mga tao nun? Sino ba ang mga naperwisyo nung mga panahon na yon? Diba? At yung mga napaslang nung panahon na yon, sure ba kayo na mga Duterte o si FPRRD ang may gawa nun o may utos nun? Diba natatalakay na natin yan eh. Yung sinasabi ko nga na baka mamaya yung gumagawa nun is yung para masira lang yung pangalan ng mga Duterte. Mga tao din ng mga yung mga may hawak sa yung mga hawak nila na ganun ang ginagawa nila sa mga hawak, no, ng mga bisyong yon. Kaysa maikanta, yung kinukuha na nila is ganun ang gagawin sila na isinabay sa war on drugs ni FPRRD para pagbintangan si FPRRD. Yun yung nagpadumi sa kampanya ng war on drugs ni FPRRD na sinasabi ngayon siya ang may gawa. 'Di ba? Ngayon, kaya naman talaga inilalagay sa ICC yan. Dahil gusto nila talaga na mapabilis ang proseso, mapabilis ang pag-aresto sa mga Duterte at mapabilis silang mag-guilty. Diba? Kapag sila ay nakasuhan ng ganyan at sila ay naging guilty at nahuli sila, 100% mawawala sila sa eksena. Diba? So, sino ba ang matutuwa? Kanino ba magke-credits yun? Kundi sa mga alitap-tap na matagal nang gusto silang mawala. Dahil ang VP Sara ay nagtitrigger sa kanila sa susunod na eleksyon. Paano makakaupo ang ang nangangarap na maging presidente kung merong VP Sara na malakas, mataas sa mga survey? 'Di ba? Paano siya makakaroon ng pagtupad ng kanyang pangarap kung may nakikita siyang ganon? Ngayon, kung hindi niya naman siguro nakikita na malakas ang VP Sara sa kahit na anong survey at wala siyang nadidinig na talagang sinisigaw ng taong bayan ang isang VP Sara for president, hindi nila pag-aaksayahan ng oras yun. Kaso nga ito malakas pa rin sa taong bayan na kahit anong ginagawang paninira sa kanila, sila pa rin ang kinakampihan. Sila pa rin ang pinapaboran ng taong bayan at sila pa rin ang minamahal ng taong bayan. At sila pa rin ang itinataas ng taong bayan. So ano pa ba ang dapat na maging option na gawin para mawala ang mga Duterte sa eksena? Siyempre, hindi ka naman pwedeng gumawa ng hindi maganda. 'Di ba? So, ang gagawin mo na lang kahit papaano, dadaan ka sa legal na paraan. 'Di ba? Pero ka-question na legal na paraan. 'Di ba? Kumbaga, illegal na rin 'yon kasi nga hindi pwede dito ang ICC. Sinasabi nga ng iba, bakit natatakot kayo? Bakit ayaw nyong paharapin sa ICC? O, 'di ba? Kaya ayaw namang humarap ng mga Duterte sa ICC kung sila ay kinasuhan dito at dito sila sa Pilipinas may atraso. Sinabi naman ni Tatay Digong na dito siya haharap sa korte dito sa Pilipinas. Bakit ayaw nyo siyang paharapin dito sa korte sa Pilipinas at kailangan doon pa sa ibang bansa? Wala ba tayong korte dito? Ano ang silbi ng korte dito sa atin kung hindi nyo ginagamit? 'Di ba? Hindi umiiwas si Tatay Digong sa ikinakaso sa kanya. Kung ano man yon yung war on drugs na yon, hindi siya umiiwas.
'Diba? Handa naman silang humarap ni VP Sara kung ano man yung ikakaso sa kanila. Hindi naman nangyari yun sa ibang bansa at hindi naman war crimes yung ginawa ni FPRRD dahil ang iniimbestigahan o ang inaano ng mga ICC is yung mabigat na kaso talaga. 'Di ba? Mantakin mo kahit papaano pag-aaksayahan pa ng ICC ng oras yung ganito. Parang ang kwento sa ICC talaga sigurong malala. Noon lahat ng mga tao, nagmala Hitler yan si Duterte, lahat pinahirapan. Paano pag nag-interview yung ICC dito sa buong Pilipinas na to? Ano ba ang naging epekto sa inyo ng war on drugs? Mamaya magsalita yung mga tao, ang ganda, naging tahimik ang lugar na, dinapahiya pa kayo. Malamang ko, nagkwento kayo ng mas malalalang kwento Di ba dinagdagan nyo pa ng dinagdagan? Ang ipinakita nyo, yung mga natetegi, yung masamang nangyari, ganun yun. Di ba? Diyos ko naman, huling-huli na natin dahil ayaw nyo lang talaga sila na tumakbo, ayaw lang talaga sila na patakbuhin sa mataas na posisyon. Dahil kapag tumakbo sila sa mataas na posisyon, alam na nila ang mangyayari. Kapag ang mga Duterte ay nakabalik na naman sa posisyon, paano na? Paano na ang kinabukasan? Diba? Paano na ang kinabukasan nila? Pero tayo, taong bayan, is kampante naman tayo dyan. Ako dahil subuko na ang isang Tatay Digong nung siya'y namuno dito sa bansa natin. Nang dahil sa kanya, nakatawid tayo. Lagi kong tinitignan paulit-ulit yun ang ipinupuri ko kay Tatay Digong at pinagpapasalamat, itinawid niya tayo nung panahon ng pandemya. Kaya sinasabi ko at tinatanong na kung iba ang presidente nung mga panahon na yon, saan kaya tayo pupulutin? Diba? Saan tayo pupulutin nung mga panahon na yon kung hindi siya yung presidente? Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil lahat ng tao nakasurvive sa mga taon na yon na siya ang naging presidente. Pagpapasalamat ko yon sa kanya. Diba? Kaya hindi ako naniniwala sa kung ano man na gustong paninira sa kanila o ikinakaso sa kanila. Dahil alam ko nananatili silang tama sa pananaw ko. Sa pananaw ko, wala akong pakialam sa pananaw ng iba. Sa pananaw ko, nananatili silang malinis, nananatili silang tama. Dahil naramdaman ko yung ginawa nila para sa amin. 'Di ba? Para sa lahat. Kung sa kanila masama yung ginawa ni FPRRD, nasa sa inyo yun. 'Di ba? Statement, Remulla said the House resolution needs a serious study considering the Philippines is not anymore a member of the Grabe ka, Remulla, pabago-bago yung mga statement mo. ICC. Dan Piamento, UNTV. Okay, ito yung siste, ha? Papaliwanag ko sa inyo. Ito yung nangyari, ha? It's dyan sa kamara, no? Lahat dyan sa kamara. Kontra na yan lahat ni former President Duterte. Wala nang kakampi si former President Duterte dyan. Wala sa na. kamara. Alam niyo ba kung bakit, ha? Ito yung nangyari. Itong si Representative Abante Jr. nag-file ng resolution. Ha? Meron siyang ipinifile na resolution. Ano ba itong resolution na ito? Ha? Bakit ito konektado sa mga Duterte? Ang resolution na ito, na in-file nitong si Abante, ha? Representative Abante, ang tungkol dito is, ang resolution ay tungkol sa urging the government to cooperate with ICC. Ha? Gusto nilang para bang mensahe na ito kay PBBM na let's cooperate with the ICC. Na alam naman natin sa panahon ni former President Duterte, tinanggal na yung ICC na yan. Hindi na tayo miyembro. Pero ngayon, itong kamara, magtataka ka, ha? Bakit may nag-file ng resolution? Ikaw, Representative Abante Jr., sino ang nag-utos sa inyo nito? Nagmi-meeting na ba kayo? Sino Talagang yung kamera talaga, no? Agresibo din sa mga Duterte, no? Init na init talaga sa kanila. Parang may gusto silang itulak dyan, no? Na tumakbo. Diba? Na tumakbo sa mataas na posisyon. Meron silang inaanuhan. Dahil hindi naman kikilos yung mga yan kung wala talagang taong nasa likod nila. Ngayon, kung yung tao na yon, yung mataas pa sa kanila, is tutol sa ginagawa nila, hindi para kumilos yung mga yan. Pero para sa akin, mas maganda na lang ang ginagawa nila.
is maglingkod na lang sila sa mga taong bayan. Yung mga distrito na mga hawak nila, bakit hindi na lang nila paunlarin? 'Di ba? Masyado silang natitrigger sa mga Duterte. Masyado kasi takot ang pinapakita nyo eh. Hindi tapang, takot. Natatakot kayo sa mga Duterte sa maaaring mangyari sa mga susunod. Ayaw nyo silang lumabas eh. Ayaw nyo silang makita, ayaw nyo silang makitang magtagumpay. Uli. Kasi parang naano kayo eh, kinakabahan kayo sa mga taong bayan na talagang hindi nasisira yung suporta sa kanila. Kung meron man na nabawa sa kanila, sa mga suporta nila, hindi pa rin nawawala yung solid talaga. Marami pa rin talaga. Kasi hindi naman magiging number 1 sa survey si VP Sara kung talagang sirang-sira na sa mga tao ang mga Duterte. Bakit nagiging number 1 yan? Dapat nga mas maging lamang pa yung administrasyon ngayon eh. Dahil nasa posisyon, pero kahit nasa posisyon na is VP Sara pa rin ang nangingibabaw. At yung bali-balita na tatakbo yung 3 Duterte sa Senado is nagiging maugong. 'Di ba? Ang daming gustong sumuporta. Doon pa lang nagiging tinik na sa lalamunan yung ganun. Kaya kung merong nangangarap na tao na tumakbo sa mga posisyon na tatakbuhan ng mga Duterte, talagang tinik sa kanya yon. Isang malaking lubak talaga sa kanya yon. So, para makatawid siya ng maganda, is papatagin mo yun. 'Di ba? Anong gagawin mo? Kasi mga prime minister, hindi na nakalusot yan eh. 'Di ba? May mga distrito silang dapat pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Yung mga hawak nilang mga lugar, no, na dapat nilang pinagtutuunan, tinutulungan, yung lugar nila, kamustahin nila, pero ang lagi nilang kinakamusta talaga mga Duterte. Lagi na lang ganun. Hindi na sila nasasawa. Hanggat hindi dumarating yung 2028 na yan, hindi pa matatapos. 'Di ba? At mas lalo pang lalala ng lalalayan. Ha? Na mag-file ka ng resolution urging the government na mag-cooperate tayo sa ICC. Influencing Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos, Nagtaas pa sila ng kamay ni pero close pa sila dyan. na mag-cooperate. Ha? Ito ay tungkol sa giyera ng Nagbubulungan pa yung dalawa. illegal na droga sa panahon ni former President Duterte. Alam naman natin, di ba, dagang maraming nagrereklamo dyan ng mga dilawan. Oh. At ito'y nalaman ni Roque. Alam naman natin. Nung panahon nga ng mga dilawan, yung ganyang bisyo, talagang ang lakas-lakas. Hindi talaga, ha? Hindi ko naman sinasabing sila may... Pero, nung panahon talaga ng ganun, is alam ng mga katunayan, alam ng mga taong bayan yan, na talagang kaliwaan talaga yung mga nababalita natin, mga ganun. Yung mga bisyong yon, talagang matindi yung kalatan. Kulang na lang nga, ilagay sa department store, doon ibenta. Diba? Pero ngayon, nakikita mo naman, halos hindi na siya ganun kakalat. Hindi na siya ganun kainit. Diba? Kung meron mang nagbalikan ngayon, hindi na ganun kadami. Sinasabi kasi na iba, may mga nagbalikan na nga ngayon eh, pero hindi na ganun kadami. Hindi katulad dati, kaliwaan kahit saan ka magpunta, kaliwat ka ng kalumingon meron. Ngayon, iba na. Na lulusot at lulusot talaga yung mga chismis na yan. Ha? Alam naman natin na itong si Roque ay dating nagtatrabaho dyan sa House of the Representatives at marami siyang kaibigan dyan. Lulusot talaga yung mga kwento na yan. Okay? At ito pa. Ha? Ipakaano ko sa inyo. Ilalahad ko talaga, i-explain ko talaga ito. Lahat na sa inyo. Okay? Nalaman pa ni Roque, ha? Na itong si Martin Romualdez ay i-approve itong resolusyon na ginawa nitong si Representative Abante Jr. dyan sa Kamara. I-approve niya. So meaning, if i-approve, papasok na ang ICC sa Pilipinas. Ayan. Na ang target dyan, yung mga Duterte. Pati si VP Sara pa imbestigahan sa ginawa niya sa Davao. At yung ginawa ni former President Duterte nung time na siya yung presidente sa Pilipinas dyan sa war on drugs. Okay? Oh, ang tanong dito, Talagang ikaw talaga kung namumuno ka at gagawa ka ng mabuti, no? Ganun ang mangyayari sa iyo. Kaya nga nakakatakot para sa akin na kung meron tatakbong isang matinong tao, no, na hindi kasing tibay ng mga Duterte, ha, gusto niyang patahimikin ang bansa, ano yung gagawin niya?
Gusto niyang ayusin. Ano yung gagawin niya? 'Di ba? Pwede niya bang gawin yung ginawa ng mga Duterte? Yung pamamalakad na gano'n? Hindi. Dahil alam niya, ang kapalaran niya ay magiging kapalaran ng mga Duterte. At kung hindi siya kasing tigas ng mga Duterte, kapag pinagtulong-tulungan siya ng mga alitap-tap, siguradong bibigay at bibigay siya. 'Di ba? Ano ang gagawin niya para panatilihing tahimik ang Pilipinas, para maging maayos? Kaya hindi nagiging maayos ang bansa natin dahil sa mga ganyan. Ayaw nila na may namumuno na gustong magbigay ayos sa bansa natin. Kasi yun ang kailangan ng mga Pilipino, kaya nagpapaiba-iba tayo na namumuno sa bansa natin. Kaya nagkakaroon ng botohan. Ganun yun eh. Hindi naman bumoboto yung mga tao para, uy, sikat to, boto natin to, nagtitrip lang tayo, gawin natin presidente to, okay to, di ba? Ganun. Hindi naman sila nagtitrip eh. Kaya bumoboto ang mga tao ng mga mga gusto nila at niluluklok sa posisyon dahil umaasa yung taong bayan na merong maitutulong yun sa mga taong bayan. Kaso nga lang, lahat yung ibang umuupo doon, no? Except sa mga Duterte, except yan. Lahat ng ibang mga umuupo doon, wala. Kapag nakaupo na, wala na. Nakakalimutan na yung taong bayan. Iba na ang pinag-uusapan, iba na ang pinagtatalunan. Hindi na napag-uusapan yung problema ng bansa. Ang pinag-uusapan nila yung mga personal na galit, yung kung paano ko re-resback sa taong to, kung paano ko pababagsakin to, no? Kung dahil malakas tong taong to, kung paano ko hihilahin pababa to. Ganun yan eh. Laging nag-uunahan sa mataas na posisyon sa kapangyarihan. 'Di ba? Hindi nyo ba alam na hindi yun ang susi sa mga tao para magustuhan kayo? Ang gusto ng mga taong mangyari ay magbigay kayo ng serbisyo. Yun ang gusto nila. Yun ang pinakamalaking goal na magagawa nyo pag nagkataon. Na yung mga taong bayan ang asikasuhin nyo. Dahil kapag ang mga taong bayan tumatak sa isip nila kung ano yung ginagawa ninyong tama, na pagtulong sa ating bansa at sa ating lahat, sa aming lahat, hindi namin makakalimutan yun. Tatandaan namin kayo. Pero kung ganyan lang ang ginagawa ninyo, na yung tao na gumawa ng tama, gusto nyong maparusahan, gusto nyong makulong, kayo pa rin ang lalabas na masama. Kasi yung ibang tao walang makita na masama sa ginawa ng mga Duterte. Kaya ganito na ipagtatanggol sila at sinasabi ko na pumapanig ako sa kanila kasi wala akong makita. No, wala akong makita na nagawa nila na masama dito sa bansa natin at wala akong nakita na nagawa nilang hindi maganda sa mga taong bayan. Simula nang bumaba si Tatay Digong sa Malacanang at pinalitan ni PBBM, wala akong nakitang hate ng mga tao kay FPRID. Hindi siya minura. Walang galit na galit sa kanya. Siya yung presidente na umalis nang walang nagmumurang tao sa kanya. Na walang nagsasabi na, walang yayan. Demonyo yan. Walang nagawa yan. Wala akong nadinig. Kung may nadidinig man ako, ay sigurado doon sa mga galit sa kanya. Pero kung sa karamihan talaga, wala akong nadidinig. Ni hindi nga masyadong nabalita yung gano'n kung may nagsasalita man sa kanya. Kung may nagsasalita sa kanyang hindi maganda, yun yung mga kalaban niya na kilala natin kung sino-sino. Diba? Kaya hindi ko masabi na sinasabi sa akin, bakit ako kumakampi sa mga Duterte? Bakit mo dinidepensa ang mga Duterte? Diba Marcos kayo? Marcos ang pamilya nyo? Sumusuporta kayo kay Marcos? Diba? Opo, hindi namin itinatanggi yun. Nanay at tatay ko, Marcos. Diba? Kay Apulacay talaga solid dyan. Halos nung bumaba si Apulacay sa Malacanang, nung umiyak talaga buong pamilya namin. Diba? Nung kumandidato si PBBM, tuwan-tuwa kami kasi may Marcos na babalik na. Diba, isa ako sa sumuporta at bumoto kay PBBM. Nagtiwala ako. Diba? Ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na ako kinakalaban ko. Hindi ako kumakalaban. Ulitin ko, hindi ko kinakalaban ang administrasyon.
Hindi ko inaano yun, hindi ko minumura yung presidente, wala akong sinasabing kasiraan ng presidente. Depende na lang doon sa binabalita ko. Kung ano yung nadidinig natin, binibigyan natin ng comment. Pero kahit kailan hindi ako nagsalita ng masama sa presidente natin dahil rumirespeto pa din ako at may respeto ako sa namumuno ng bansa natin. Dahil isa rin naman ako sa bumoto sa kanya. Kaya, wag nyo akong susukatin sa gano'n na may nagsasalita sa akin na kinakalabang ko, sinisira ako, nakikisali ako. Hindi po. Diba? Naaawa ako sa nagiging sitwasyon ng mga Duterte kung bakit sila nakakatanggap ng ganito na hindi naman dapat nila't matanggap. Bakit ginagawa nila ito ngayon? Yan ang tanong. Kasi gusto nilang itong si former President Duterte ma-prosecute sa ICC. Grabe ang galaw ni Martin Romualdez, no? Pasimple lang yan. That's why, ikaw Martin Romualdez, you cannot blame VP Sara, i-snub ka. Di ba? Pati si VP Sara, paiimbestigahan sa ICC. Grabe na ang galaw ng Kamara. Kasama yan, mantakin mo, mayor eh. Mayor lang siya, sinama pa siya, no? Talaga isasama siya kasi number 1 sa survey sa presidente. Kontra na lahat ng mga Duterte. Yan, dyan sa loob ng Kamara, sa House of the Representatives, lahat dyan, nagpasipsip yan kay Martin Romualdez. Dahil wala silang budget if hindi sila sasabay dyan sa Kamara. Diba? Alam nyo na kung gaano yung napagsanayan na dyan sa Kamara. Walang matino na kongresista kung palalamunin ka ng pera. Yung leader nyo si Martin Romualdez. Diba? Ayon, ang ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.